before, siguro 1 year pa lang ako sa Saudi. Nagpa-plan na ako mag-cross kasi noon pa talaga, ano ko na yun, dream country ko na talaga yung Europe. Char? Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my vlog for our today's episode. Panibagong upload na naman tayo dito sa ating YouTube channel. So ang ating magiging topic for today ay may na-interview na naman po tayo. Isang kabayan po dito sa Dubrovnik, and she will share her experience from her application hanggang sa makapunta siya dito sa Croatia. So, ayan, I hope na makatulong po ang vlog na to. And, ayan, huwag kayo mag-alala. Basta't meron tayo makikita ng kabayan dito, i-corner natin sila. Ayan, so thank you pala kay ate. Ayan, you will see sa ating mga susunod na video ang kanyang interview. But before anything else, if you haven't yet subscribed, if you are new to this channel, please help me to reach 6,000 subscribers. Maraming salamat po sa lahat po ng mga kababayan po patuloy pong nanonood, patuloy po nagsusubscribe, and patuloy pong hindi nag-i-skip ng ads sa mga videos na ina-upload ko dito sa YouTube. So, ang content lang naman natin guys ay, syempre, sabi ko nga last time, di ba? Marami na akong na-share na experience ko. So, ibigay natin yung pagkakataon sa mga kabayan naman natin na sila naman yung mag-share. Lalo na to first time nila makapag-Croatia or makapag-abroad. And I hope sa manonood po ng vlog na to, magkaroon kayo ng idea kung paano yung pagpunta, ano yung mga dapat yung i-expect, and mga payo na mga kagaya natin mga kababayan po para doon sa mga gusto nang mag-abroad, gusto makapag-Croatia. Ayan, I hope makatulong po ang video na to. So again guys, thank you so much, and hi guys! Okay guys! So we're now here sa Savtat, Dubrovnik, Croatia po. And this is my first time makavisit ng Savtat. And I'm so happy to meet you guys. By the way, ate po kasama si Mother Queen. Ayan, so on our new episode sa ating YouTube channel guys, i-share po ni Mother ang kanyang ito po ay walang halong kineme, kung ano man yung experience niya, kung ano man yung kanyang perception. Ayan, i-share po sa inyo ni Mima ang kanyang nakaranasan, ang kanyang mga naging process bago makapunta na Croatia. So hello Mi, hello. Nice to meet you. Ikaw din, sa wakas. Finally. Maraming salamat po. So gaano po yung katagal sa Croatia? Gaano katagal dito? Dumating ako dito May 20. Galing kayo ng... Magwa 1 month na din. 1 month? Oh, 1 month na nga. 1 month na. Oh, kamusta yung 1 month mo doon? Okay, nakaraos naman, nakasurvive. Yeah, sa una talaga. Saan ba kayo galing before Riyadh, ng... Saudi. Share naman sa akin experience nyo. Paano kayo nakapunta rito? Ano yung agency nyo? Magkano yung binayaran ninyo? And bakit nyo piniling mag-Croatia? Bakit nyo piniling lisanin yung basang... Saan kayo no? Before, siguro 1 year pa lang ako sa Saudi. Nagpa-plan na ako mag-cross kasi noon pa talaga, ano ko na yun, dream country ko na talaga yung Europe. And then, nag-try na din kasi ako mag-tourist, mag-apply as tourist, yung na-deny ako. So, ano pong work before sa Saudi? Seamstress. Okay. Gumagawa ng mga gown ng mga princess, gano'n. Tapos, yun, nag-try din ako ng Poland, pero parang, walang assurance sa kasi di ba pag sa Saudi, pag doon ka mag-a-apply, by draw yung so wala kang, assurance kung kailan talaga yung, by draw kasi pag Poland maghihintay ka. Tiniming ko talaga siya na, end of na ako contract para dito. So yung Croatia, naghahanap ako, napanood kita.
Hindi ko kasalanan yun, ha? Yung in-interview mo si Ma'am Samantha, yung sa Talent Driven. Kaya doon ako kasi medyo takot din ako kasi alam mo na madaming mga scammers yun. Kaya yun. So, under kayo ni Samantha? Yeah, Talent Driven. Yeah. And Humble. Yes. Okay, so again guys, ang Talent Driven po is Qatar-based agency. Dubai. Dubai. And Humble Hunters is Croatia. Yeah. Okay. Magkano po yung nagastos nyo sa agency? Sa agency, nasa 7,000 plus. Anong currency po yun? Dirhams. Tapos, wala pa dun yung yung VFSP na 700 plus yung air ticket sa amin. Magkano po estimate yung total expenses in pesos? Sabihin natin mga 10,000 dirhams. Ganun. Sa 100 din. Oh, 100K. Mga 150. Ano yun? Nagbayad kayo to installment or one-time payment lang? Installment. And ano yung work nyo ngayon sa Croatia? Ang work ko dito, room attendant. Ang layo sa sa dati kong Oo nga, paano po yun? Paano yun na-adapt yung changes doon sa environment na pinag-workan ninyo before? And ngayon, nandito na kayo as room attendant. Noon kasing, pa ako, college days, naman ako, HRM. So, may background na din. Tsaka gusto ko ring mag-work talaga noon sa hotel. Hotelier. Kaya, trinay ko para maiba naman. Yun. How's your experience so far naman? Kumusta experience mo? Doon sa 1 month mo dito? Masasabi kong talagang nakakapagod sobra. Parang na-triple. O sabihin natin na talagang na-triple yung yung work. Talagang halos sa first week susuko ka pero naman, ma-adapt mo na lang talaga. Ma-adapt mo na lang yung Pero when it comes sa salary ba, saan kayo mas naging stable? Sa Saudi o sa Croatia? Mataas kasi ang sahod ko sa Saudi. Mataas doon ang sahod ko. Ano yung nag-udyok sa'yo, Mi, na kunin yung opportunity dito kahit pa sabihin natin bumaba yung sahod mo sa Croatia? Madaming opportunity dito. Alam kong sa lang to, start lang tong ganito, lahat naman tayo mag-uumpisa sa mababa. So, alam ko in time, makakahanap din ako ng magandang opportunity na may mataas na sahod. Doon sa 1 month mo dito, tingin mo ba is lilipat ka ulit? O tingin mo ba is for long term ka na dito sa Croatia? Or undecided ka pa rin? Undecided pa. Pero syempre, lahat naman tayo ng mataas na sahod. Kasi nandito na nga tayo sa Europe. Kumbaga, lang to, stepping stone natin. Pero, syempre, mahirap din, na-employed ako dito. Mahirap din basta-basta na lang iwanan. Syempre, siguro, tapusin yung contract and then maghanap na lang after that. Nakauwi ka na ba ng Pilipinas? Hindi pa. Ilang years na po kayo hindi umuwi? Lang naman, 2 years. Plus, ito na naman. So, 1 contract lang ako sa Saudi kasi talagang plano ko talaga na mag-cross country. And ilang taon na po ba kayo? Secret. Secret. Pero 'di ba, kung sasabihin natin meron bang age limit, tingin mo ba may age limit sa pag-a-apply mo dito? Wala. Open naman yung Europe kaso syempre depende sa work. Kasi masasabi ko yung siguro mga siguro yung mga 50 up, parang so ano ka na? 50 ka na? Hindi, siya, hindi. Pa lang ako. So balik tayo doon sa sa processing application mo. So from Talent Driven, habang sa Saudi ka, naghihintay ka, gaano ka katagal naghintay bago dumating yung iyong working permit? Kailan ka ba nag-apply? Anong month ka nagsimula mag-process? Nag-start ako October. Last year? Yeah, October. Okay. Dumating yung working permit mo, anong lang buwan po? Working permit ko March. Sige, mag-mat ka lang, te. Okay lang yun. February. October, November.
February, ano siya, February 14, Valentine's Day yun. Pulang-pula ka ngayon. Yeah. So, Dumating 4 yung work months. permit ko. Pero nag-BFS ako, March 3. Kasi parang, nung dumating yung work permit ko, parang nagdalawang isip na ako. Kasi parang na-homesick na ako. Gusto ko mag-uwi ng Pinas, ganun. Pero, syempre, kailangan ko itong i-pursue. Kinausap ko yung mga anak ko. Na sabi ko, tutuloy ako. Yun. Kaya, Supportive naman sila, yung asawa mo nung nag-cross country ka. Tanong ko lang mi pala, kasi maraming tayong, ako sa akin, sa part ko, ngayon, nagme-message sa akin from Saudi, paano po yung visa na ginamit niyo palabas ng Saudi? Kasi di ba mayroon diyang exit, re-entry, exit, paano po yung ganun? exit yung sa akin. Kasi end of contract ka or End of contract ako, nag-extend lang. Kinausap ko kasi yung yung employer ko. Sabi ko, alam niya na na aalis ako. okay. Kaya Buti hindi ka pinigilan. ay pinigilan ako ng employer ko. Halos ayaw akong binibigyan ako ng mga hadiah, ganun. Wag lang akong umalis. Pero syempre nakaplan na, nakabayad na ako lahat kaya wala nang atrasa. Yun. Ano ba? Like, pero kasi kailangan ko kasi ng perception mo, may mga aplikante na hindi nakapagpaalam sa Saudi ha, na pupunta sila ng Croatia para ang dahilan nila isang pabakasyon sa Pilipinas, pero dito ang punta. Allowed ba yung ganun? Oo, may kaibigan akong din namin sa Talent Driven. Siya, exit. Ang alam sa kanya hanggang ngayon sa company nila, siya. Bakasyon sa Pilipinas. Nasa Pilipinas siya. Hindi pa din alam na dumiretso siya dito. Croatia. Ano pong ginamit na visa doon? Exit re-entry Exit yun. re-entry. Kasi pagdating sa airport, hindi ka naman natatanungin. Basta may visa ka, may valid working permit ka, okay na yun. Okay. Pero hindi man mahigpit sa immigration sa Saudi kapag ganun. Ay, hindi. Hindi naman. Wala man silang pakialam kung basta may visa ka na. Basta may visa ka. Okay. Tsaka may exit re-entry ka. Walang So yun guys. interviewer, walang I hope nasagot po ni ate yung medyo tanong nyo sa akin na hindi ko masagot kasi I've never been in Saudi. So ayoko mag-decision, ayoko mag-advise na, sige okay lang yan kahit exit ang gamitin mo, kahit exit re-entry. Wala kasi ako idea. So hindi ko talaga masagot yung mga ganung tanong. So right now, we're so lucky. Nasagot ni Nima ang tanong. Alam niyo na po kung nahuli kayo, char. Last question ko sa Yumi. Ano yung gusto mong ipayo sa mga kagaya mo na may mas malaking income sa Saudi na gustong i-pursue yung pangarap nilang makapag-Europe kahit na sabihin natin na hindi naman bababa ng konti yung sahod? Siyempre i-pursue nila yung dream nila. Nandito, maganda pa rin kahit papano, maganda pa rin dito kasi open country, tapos yung opportunity dito, madami. Kasi Saka 27 countries pwede yung puntahan. diba? Sa visa mo pa lang, punta sa atin, stress tayo, paano kukuha ng visa para mag-travel. Tsaka pagdating nyo dito, hintayin ko yung sasabihin yung Europe pa more. So, yung Europe pa more, Mi, kung i-rate mo siya ng 1 to 10, gaano mo ma-feel yung Europe pa more? I-general lang yan sa trabaho, sa bahay, sa buhay mo sa labas ng trabaho. Gaano ka kasaya sa Europe pa more? From 1 to 10. Sa ngayon? Sa ngayon, masaya, kaso pagod talaga. Magbaon ng lakas ng katawan. Yun, mag-vitamins. Yun lang ang ko. Kasi talagang nakakapagod. Super. Pero, tayo di ba? Oo, ma-adapt na lang yun ng katawan natin. Kasi sa Saudi talaga, relax yung trabaho ko doon. Akala ko nakakapagod na yun, mas may doble pa pala. Kailangan yung makisabayan yung sinasabi ko before. Kailangan yung makisabayan sa sa European na talagang hardworking sila. Walang pinapalakas. At saka kasi kapag hindi mo ba in-accept yung adaptation ba? Basta yung pag-adapt ng changes, hindi ka makokontento. Puro ka reklamo sa trabaho pag ganun. So, any piece of advice sa mga aspiring applicants na gusto pumunta ng Croatia?
ituloy nyo lang yung ano nyo, basta buo yung loob nyo. Yun. Ano nyo, i-pursue nyo yung dream nyo kung talagang gusto nyong pumunta dito sa Croatia. Yan. Tapos, yun, mag-pray lang palagi. Yan ang number 1. Prayer. Thank you so much, Miss Time. Actually, guys, sila po ay fresh from duty pa. And nataon, napunta ako dito. So, I took the advantage din talaga. Kasi meron ako may upload. Thank you, Miss Time. Yeah, I hope to see you again. Yeah, thank you so much po sa inyong sa acknowledgement. I really appreciate po panonood nyo sa mga vlogs ko. Thank you so much. So, char! Okay guys, ayan. Thank you kay Ate Jan Joneza. Ayan, char! Thank you, Miss, sa pagpapaunlak po sa oras. Actually, first time ko siyang ma-meet po sa Dubrovnik. Ayan. So, si Mi ay nag-work bilang isang room attendant po dito sa Dubrovnik, and I hope to see her again. May mga plano kami na makapag-banding-banding naman, magdagat-dagat, lalo na medyo tumutugma yung mga scheduling namin sa trabaho. So, thank you so much po. Maraming salamat, and maraming salamat po sa support. Nabanggit niya sa akin, parang nasa 2K pa lang yung subscribers ko. Ayun, nanonood siya ng mga vlogs. Mi, salamat po talaga. Maraming salamat sa oras, sa mga magagandang salita po sinabi nyo sa akin kahapon. Maraming salamat. And good luck sa inyong second season. Kung saan man kayo dalhin after ng first season nyo. Ayan, keep in touch lang tayo. Narito lang ako. Kung may kaya kong gawin, itulong, go. Sama-sama tayo mag-work dito sa Dubrovnik, Croatia. So again guys, I hope nakatulong po ang vlog na to. And if you have any more questions with regards sa mga paano pumunta ng Croatia, ayan, I hope na nagustuhan nyo yung mga content sa ginagawa natin. And again, please help me to reach 6,000 subscribers. Maraming salamat po. And again, help me to reach, paulit-ulit ba ako? Mga lube, subscribers. Ayun, please don't skip ads. Maraming salamat guys. Grabe, napakainit na ngayon. Super duper talagang banas. Mukha na akong Toblerone na dark chocolate na lulusaw once na lumabas ako ng bahay. Grabe talaga. So again guys, magbaon kayo ng sunblock. Kung papunta pa lang kayo dito, magbaon kayo ng mga yung mini electric fan ba, pamaypay. Kasi kailangan nyo talaga yan. Talagang matindi ang lakaran pag kayo ay nasa Croatia na. So that's all for today guys. Thank you so much again. I will see you on my next video. Anong magagawa?